Good morning guys. Welcome to my YouTube channel. Ito guys, mabilisan lang actually nabaklas ko na kasi since hindi ko pa pala ito nagagawa ng video. So i-share ko lang din ulit. I-share ko na lang. Ang problema po nito guys ay stuck up yung shafting o yung umiikot sa gitna ng electric fan. Ngayon, para madali po maintindihan ng lahat, lalong-lalo na po yung hindi pa ho talaga marunong o wala pa ho talagang idea paano ito ginagawa ng solusyon. Kalimitan po sa electric fan natin na matagal nang hindi nalilinis. Ito po nag-i-stack up. Ito po yung shafting. So madalas po yan. Marami po talagang case na ganito na ang electric fan nag-i-stack up po. Since nandito na rin naman po, so ginawan ko po ng video. Kung sakaling buo pa ho tong motor ng electric fan ninyo, hindi nyo pa ho nababaklas. Ang una nyo lang pong gagawin ay tanggalin nyo po yung 4 na tornilyo dito gamit ang Phillips screw. Pag hinila po ninyo yung winding, ito po yung winding kasama yung skull, ingatan lang po ninyo na hindi po mahahatak yung wires nito. Yan po ang pinakaiingatan po ninyo na hindi po mahahatak na kagaya nito. Pero ito po at talagang mahahatak na po dahil sobrang tagal na nga po at saka malutong na yung mga tali. So ang ginawa ko po, iningatan ko na lang po na baklasin. Basta doble ingat lang po. Ngayon po, ito po ang isang part na sana po lagi nyong matatandaan pag nagbaklas po kayo. Kalimitan po ito ay kinakalawang na. Itong shafting na ito kinakalawang na. Gumamit lang po, huwag nyo pong pipilitin na hatakin to. Huwag nyo pong pipilitin. Kasi masisira po yung bushing. Pag nasira po yung bushing, o magkakaroon ng sugat yung bushing, malamang sa malamang magpapalit po kayo. Medyo mahirap po kasi magpalit ng bushing. So ingatan lang po nyo kung po kayo ng liha. Kapiranggot na liha, tanggalin nyo po yung kalawang dito. Tanggalin nyo po yung kalawang sa shafting bago nyo po ito bunutin. Pero sa pagbubunot po, lalagyan nyo po ng oil, yun po yung pinakalubricant para maiwasan po yung pagkasugat ng bushing natin. So once natanggal na po yan, linisin nyo na po ito. Yung shafting nito kailangan malinis bago po ibalik. Tapos po, ito pong tinatamaan ng bushing, itong part na to, ganunin nyo po ng kuko. Pag napansin po ninyo na wala pa pong kanal o hindi pa nagagasgasan o makinis pa, linisin nyo na lang. Pero kung ito po ay sira na o malalim na, may kanal na, dalhin nyo po sa mismong bilihan ng parts ng electric fan at dalhin nyo to. Sila po ang magtatanggal niyan at sila din po ang magbabalik. So, yun po yung tatandaan ninyo. Pangalawa po, kaya po yan tumitigas dahil natutuyuan po ng langis. Ang langis po dito po nakastock. May crown po yan, gaya nito may crown. Ang gawin nyo lang po, dagdagan nyo po ng cotton, isiksik nyo po dun sa loob. May crown po yun na parang may mga lubog-lubog, isiksik nyo po dun sa pagkakalubog. Tapos hanggat maaari po, dagdagan nyo yung cotton. Kasi yung cotton, ang trabaho po ng cotton ay doon po siya mag-stock ng oil. Gamitin nyo pong oil ay engine oil ng electric fan. So pag nalagyan nyo na po yan, tabi nyo to, dito naman po kayo sa kabila gagawa. Ganon din po. Yung bushing po dito, lilinisin nyo rin po yan. Kagaya ng ginawa nyo po dito. Sa paglilinis naman po ng bushing, kumuha lang po kayo ng tela. Tapos, isundot nyo po dito. Tapos, buhusan nyo po ng thinner o lighter fluid. Para yung tutong na nag-stuck doon sa bushing ay matatanggal. Kasi pag hindi nyo po natanggal yon at habang umiikot yung electric fan, magiging tutong po yun sa sobrang init kasi umiikot po yan. Tapos kulang pa ng langis. So magkakaroon ng matinding friction. Doon po nagkakaroon ng tutong. So kung ano po yung ginawa nyo dito, ganun din po yung gagawin dito sa kabila. Pero bago po kayo magsimula ng trabaho, maghanda po kayo nito, panali. Dahil sa sobrang tagal na nga po nitong electric fan na to, may posibilidad po na yung winding, yung mga dulo ng winding po ay humihiwalay na dito mismo sa kulay tanso o sa tanso. Ngayon,
ang gagawin nyo po ay tatalian nyo po ng panibago. Ngayon, kung sakaling nahihirapan po kayo na baklasin ito, dahil ito po hindi po ito yung magkakasya, itong capacitor na to hindi magkakasya dito. Tapos ito po ay mga malulutong na, gaya nito medyo may kalutungan na, putulin nyo po ito. Huwag po kayong matakot na maputol ito dahil wala po itong polarity. Kahit magkabaliktad po yan ng kabit, walang problema. Kunyari, ito po puti, ito violet. Kahit magkabaliktad po ng dugtong yan, walang problema kasi wala pong polarity. Starting capacitor. So, ang gagawin ko dahil nga po hindi po ito kasya, itong capacitor ay hindi kasya dito, puputulin ko. So, naputol ko na po, ayan po. Ngayon, ang gagawin naman po natin, hihiwalay po natin itong skull niya dito sa winding para ma-expose po natin yung pumalas na mga alambre. Ingat lang po sa pagkakalas para hindi nyo po maputol yung mga koneksyon nito. Kasi pag naputol po yan, mahirap na po magbalik. O malamang sa malamang, magpapalit na po kayo ng stator o yung winding. So yan po. Dahil nga po ito ay baklas na, gaya po nito baklas na, ang gagawin po natin, ibabalik lang po natin yan sa dating pagkakalagay. Yan po ang dahilan kung bakit po ako naghanda nitong plastic strap. Gagamitan nyo lang po ito dito, tapos itali nyo dito sa ilalim. Para kahit anong galaw po ang gawin ninyo at sa pagbabalik, hindi po ito mahahatak o mapuputol. Yan po. Ilak lang yan mabuti. Kasi hindi po may iwasan nakikilos po yan o mapuputol. Kasi nylon lang po ang nakatali dyan. Tatali nyo dito guys. Huwag nyo nang tipirin. So gaya nito guys na ginawa ko guys, oh. Nakatali na. Kasi hindi talaga imposibleng hindi ito kumalas dahil sa lumulutong po itong mga panali nito gaya nito. Lumulutong sa sobrang init. So ang gawin nyo na lang, after nyong talian, bago nyo ibalik, linisin nyo na rin po. Dryer, no? CD player daw yun, sabi ni Amy. So yan guys, no, na talian na natin. So kahit anong galaw na po natin dito, okay na. Kasi hindi na po kayo kakabahan na maputol yung wire ng winding. So linisan nyo na rin po ito. Kasi ito pong alikabok na nandito, yung din po ang nagkukos ng overheating. Dahil nawawalan po ng ventilation dahil barado na nga po yung mga butas. So yan. Maganda na lang po kayo ng brush, paint brush, kahit anong brush. Huwag lang po steel brush. So dahil malinis na tong winding, stator, isama na rin po natin itong skull. Kasi puno na rin po yun ng alikabok. Ito lang naman po ang nagpapahirap sa electric fan, yung alikabok. Kung puno na po ng alikabok yan, sigurado po mag-stock up na po yung electric fan ninyo.
Sa mga bagong electric fan, bakit po madalas? Madalas po talaga, ang mga bagong electric fan po ay madaling masira. Unang-una po, hindi po yan gagaya ng nire-rewind na motor. Mas matibay po kasi makapal po yung alambre na ginagamit nila. Sa mga, hindi ko naman po nilalahat pero madalas po kasi, hindi na po ako magbabanggit ng brand. Madalas po kasi, mahina ang winding. Meron pa nga po akong nabuksan na electric fan na hindi po tanso ang laman. Parang aluminum kasi kulay puti. So kung sakali masira po electric fan ninyo, guys, payo lang po bilang gumagawa ng electric fan. Bilang nyo na lang po ng winding, mas matibay po yun. Dahil bihirang-bihira po ako na gumagawa ng electric fan na pumapalya po yung winding. Unless na lang po na hindi maayos ang pagkakagawa. Yung tipong hindi po dinagdagan ng stock ng langis yung bushing. Kasi yun lang naman po ang unang-unang nakakasira. Yung nag-overheat po yung electric fan. So kung kayo po ang gagawa, ilagi nyo pong isasama sa paglilinis o sa pagdadagdag ng langis yung bushing. Sa paglalagay naman po ng oil ng bushing, obligado po kayo natanggalin po lahat. Kalasin po ninyo. Kung magagawan po ninyo ng paraan na may sisingit ninyo yung langis doon mismo sa loob nito, mas mainam, mas maganda kung maisisingit po ninyo. Pero ako po kasi madalas, binabaklas ko po talaga to para malagyan lang po itong ng oil. Ngayon, dahil ngayon po pala nga po ito lalagyan ng oil at mabuksan, dagdagan po natin ng cotton para doon po sisipsip yung langis. Pag kayo na po mismo maggagawa ng electric fan ninyo, makikita nyo po dito na mayroon po kayong pwedeng siksikan. Ayan po gaya nito. Meron po yung mga butas na pwede nyo isiksik yung cotton. Gumamit po kayo ng tweezer. Kahit walis ting-ting po, pwede nyo gamitin. Para pansundot lang. Dahil dyan po tayo mag-store ng oil. Huwag nyo po masyadong siksikan ng cotton. Importante po, makakahinga pa rin yung cotton. Kasi kung sobrang siksik naman po yung cotton, baka hindi na pumasok yung oil. Dahil sobrang siksik na. Alalay lang po sa paglagay. Tapos, kung kayo po mismo gagawa ng electric fan ninyo, magkaroon po kayo ng maintenance. Huwag po yung porke umiikot hindi nyo na lilinisin. Dahil napansin ninyo na umiikot pa, okay na yan. Huwag po natin sanang kasanayan yun. Kasi bibigay at bibigay po yung electric fan ninyo. Kahit malinis pa po yung blade niyan, kasi hindi lang naman po blade ang nililinis. Tandaan nyo po yan ha. Sa may mga may-ari ng electric fan, pag naglilinis po kayo, silipin nyo rin po yung motor. Pag puno na po ng alikabok, pagtsagaan nyo na pong lagyan ng oil. So ganyan po, nasiksikan ko na po ng oil. Ng cotton. Ngayon, kung kaya nyo naman kung dagdagan pa sa paikot, sa paligid, siksikan nyo na rin. Ang importante po dito na meron pong stock na oil dito mismo sa bushing. Ito po yung lalagay ko dito sa paikot. Guys, after natin lagyan ng cotton, paikot, gaya ng sabi ko kanina, linisin po ninyo itong bushing. Dahil dito banda, mahirap pong dukutin, dito na part, mahirap dukutin. Ang gawin nyo, gumamit po kayo ng Phillips screw, balutan nyo ng tela, tapos buhusan ninyo ng thinner. Kung hindi naman, lighter fluid. Tapos, ikot-ikot nyo lang kung ganun.
dahil tapos na, nalinis na, lagyan na po natin ng oil. Hanggang hindi na po siya makakasipsip. Ayan po. Sama nyo na rin po sa paglinis ito, yung shafting. Kasi nag-stock din po yan ang alikabok. So yun guys, balik tayo. So yun lang. Kaya ko po naisipang gumawa ng video na to kasi marami pa rin po ang hindi nakakaalam. So gusto ko lang po i-share po yung paano po maglinis o mag-ayos ng electric fan, stock up na po yung shafting. Ngayon, kung sakali po, pagpalagay natin, binunot na po ninyo. Ito po, binubunot ninyo at ayaw lumabas, hindi mahatak kasi tumigas na nga po. Pagpalagay natin tumigas na, hindi nyo mahatak. Maghanda po kayo nito, thinner o hindi, ito naman po. Ibuhos nyo po dun sa shafting, paliguan nyo po para lumambot po yung tutong. Kasi hanggat hindi nyo po napapalambot yung tutong nun, hindi nyo po ito mapapalabas. Kasi babara po yun dun sa bushing. So, importante meron po kayong lighter fluid or thinner. Paint thinner at saka lighter fluid. Meron po dapat kayo. So, yung gagawin natin, linisin ko na lang muna to bago ibalik. Okay na yun, tapos ibalik na po natin to. Tapos yung wire, ilusot na lang natin ulit kung saan po nang galing. Ingat din po kayo na hindi nyo magagasgasan yung winding. Hindi magkakaroon ng gasgas kasi pwede pong pagmulan ng sira. Pag nasugatan po yung kulay ginto dyan, yung tanso. Ayan po. So naibalik na. Gagawin na lang natin, ibalik na rin po natin tong shafting. Ayan po, balik na natin to. So gaya ng sabi ko kanina, lagyan nyo muna ng oil bago nyo itusok. Ayan po, so malambot na, hindi gaya kanina matigas. Ganun din po dito, lagyan nyo rin po ng oil bago nyo itusok naman dito sa kabila. So, dahil naibalik na po, naitusok na natin lahat, meron pa pong isa yan, yung pagbabalanse. Madali lang pong magbalanse. Huwag nyo pong hayaan na hindi balanse yung shafting ninyo dito sa skull o sa housing. Kailangan po balanse yan. Ilagay nyo po muna yung 4 na tornilyo. Higpitan yung isa-isa, pero wag pong masyadong higpit. Yung tipong nakadikit lang. So, para balansehin po yan, ang gawin po ninyo, tuktukin nyo lang po ito. Dahan-dahan lang po, saktuhang tuktok lang. Yan. Tapos ikot-ikutin nyo to. Ayan po, malambot na, hindi gaya kanina, matigas. So habang naghihigpit po kayo, pagpalagay po natin dito kayo naghihigpit ng una. Ang pangalawang higpit nyo po dito opposite. Pag dito po kayo naghihigpit, dito naman po kayo tatawid ng higpit. Huwag po kayong maghihigpit na mula dito, tapos pag ganun, tapos pag ganun, pag ganun. Hindi tama po yun sa pagbabalanse. Ang gawin nyo po, unahin nyo dito. Yan, pag may higpit na, dito naman sa kabila. Yan, tapos tuktukin nyo ulit po ito. Tapos ikutin nyo. Pag malambot, at saka nyo po higpitan dito sa kabila. Yung saktong higpit lang guys ha. Huwag naman po yung sobrang higpit. Mahihirapan po kayo magtanggal niya sa susunod. Normal na higpit lang po. 4 po yan. Diyan po yung kakalas. Ayan guys, malambot na. So yan.
Tapos ilagay na po natin yung capacitor. Sa paglagay po ng capacitor, huwag po kayo malito. Dahil kahit baliktaran po yan, okay lang. Balatan nyo muna to. Kasi marami po nako-confuse sa paglagay ng capacitor. Hindi nila alam kung tama ba yung kabit nila dahil baka mamaya baliktad. So ang gagawin ko po, babaliktarin ko na para makita nyo po na kahit baliktad po yan, aandar po yan. Hindi po babaliktad ang ikot niyan. Kasi iniisip ng iba, pagka baliktad ang lagay ng capacitor, baka bumaliktad ang ikot. Hindi po. Ganun pa rin po ikot niyan. Kaya nga po pag bumili kayo ng capacitor na hindi original, mapapansin po ninyo, parehong black yung wire. Wala pong red, walang black, walang red, walang yellow, walang blue. Isa lang pong kulay ng mga replacement na capacitor, puro black. So ang ginawa ko po sa video na to, yung white nakadugtong sa violet para makita po ninyo na kahit magkabaliktad po aandar yan. At hindi rin po baliktad ang ikot niya. So dito guys, papakita ko lang guys kung paano maglinis at magkabit ng capacitor o paano mag-ayos ng electric fan stock up na yung shafting, yung hindi na tipo umiikot pero umuugong pa. Guys, dalawang klase guys ang stock up na electric fan madalas. Yung hindi umiikot pero umuugong pa. Pag napansin nyo pong umuugong yung electric fan, bunutin nyo na. Huwag nyo nang hintayin na umusok. Kasi pag hindi po umiikot ang electric fan at umuugong, wala pong hangin na papasok mismo dito sa loob. Wala pong pinaka-cooler, walang hangin. Yun kasi ang hangin na nagpapalamig ng motor. Pag napansin po ninyo na umuugong pa yung electric fan pero hindi umiikot, bunutin nyo na. Pag ang electric fan nyo naman po ay tumigas na at hindi na rin po umuugong, wala na po nararamdamang vibration, posible po na asira ay capacitor, kaya kailangan po ninyo ng tester. Pag buong capacitor, posible nandito na po sa stator o to sa motor o sa winding ang sira. Pagka ganun guys, at wala pa kayong knowledge guys, pwede kayo manood sa isa kong video, meron po doon kung paano po mag-trace ng sira ng motor ng electric fan. Ang title po nun is How to Troubleshoot Electric Fan po ata. Parang gano'n. So ito guys, nakasaksak na. Ito po. So check natin kung iikot kung stator. Ayan po ha. Ayan guys, so umikot na oh. Umikot na po yan. Para makita nyo po ng gusto, lalagyan ko po ng electrical tape yung dulo para makita ninyo na umiikot na po yan. Hindi gaya kanina na stuck up lang po. Yan po. So, pandarin ko. Ito po, yun po. Yan po, oh. Umiikot na. Mabagal lang po tignan yan ha, pero mabilis po yan. Yan po, oh. Pag nasa video guys, mabagal tignan. Ay nakala nyo hindi umiikot, pero pag pinatay ko po yan, matulin po yan. Ayan po oh. So ngayon, check naman natin yung lakas ng hangin kung okay din. Pero ibabalik ko po muna ito para hindi po palingon-lingon yung electric fan natin.
guys, lagyan nyo lang ito ng grasa guys yung ibabaw. Para kahit pa paano hindi mabungi yung mga ngipin dito sa ilalim. Dapat may grasa po yun. Tapos guys, pag naibalik nyo na to, yung tornilyo dito sa ilalim, ikutin nyo to. Kung malambot pa rin, okay na po yun. Kasi minsan po, yung tornilyo dito sa ilalim, tumutukod po dito sa shafting. Yun po din yung i-check nyo. Ngayon, pwede na po natin ibalik lahat ng mga tinanggal natin. So yun guys, no? Number 1, mabilis na siyang umikot. Number 2, yun guys, oh, matulin na. So yun lang po. Yun lang po lagi nyo tatandaan sa panonood po nyo ng video ko. Sana po matandaan nyo po yung mga pinapakita ko pong idea para hindi po kayo mahirapan. Lalo na kung yung mismong gamit po ninyo yung sira. Kahit kayo na po ang gumawa nito, kahit hindi nyo na po ipasa sa iba, madali lang po. Basta tandaan nyo lang po kung ano yung step by step na dapat gawin. So yun lang guys, maraming salamat po sa pagtsatsaga ninyo. Sa mga nakasubscribe na po, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell po para updated po kayo sa mga bago pa po kung i-upload ng mga videos. Maraming salamat.